FM. Let's go! Broadcasting live from Calapan City. This is the FM radio of IDES Broadcast Group Incorporated. This is Kalahi DWXR 101.7 FM. Proud member of KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Disclaimer, ang mga pahayag, komento, pananaw o opinyon ng anchor at mga panauhin sa programang ito ay hindi opisyal o personal na pahayag, pananaw o opinyon ng DWXR 101.7 FM at sa management and staff ng himpilang ito. Disclaimer. The views and opinions expressed in this program are those of the speakers and do not necessarily reflect the views or positions of DWXR 101.7 FM management and staff. Narito na ang makabagong uri ng balitaan at talakayan sa radyo. Balita at talakayan. Balita at talakayan. Hihimay ng mga isya, talakay ng mga maiinit na usapin, maglalahad. Punto por punto. Balita at talakayan. Tambalan, Sandy Soriano at Dom Lago. Alas 12 ng tanghali. Lunes, Miyerkules at Biyernes, kasabay ng inyong tanghalian. Balita at talakayan. Dito lang sa himpilan ng DWXR 101.7 Kalahi mo FM. Balita at talakayan. Okay, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Siyempre sa lahat ng sumusubaybay sa programang ito, binabati po natin kayo ng isang magandang tanghali, Biyernes, ika-24 ng January, January pa rin naman ngayon eh. medyo lito tayo sa pag hindi natin napapansin hindi na natin napapansin yung pagdaan ng panahon, medyo malamig pa rin at hindi natin maintindihan yung ating panahon. Merong iinit, merong aambon, pero sa gabi malamig pa naman kaya okay lang kaysa doon naman sa napakainit na panahon. Okay, bago tayo magtuloy-tuloy, magbigay muna tayo ng ilang panahon para alam niyo kung nangyayari. Ang Luzon daw at karamihan sa Mindanao ay makakaranas ng mga pag-ulan dahil sa northeast monsoon at easterlies. Sinabi ng Weather Bureau noong Biyernes, ang mga kumpol ng ulap na nakikita sa silangan ng Mindanao ay sanhi ng easterlies at magdala daw ng payong dahil karamihan sa isla ay makakaranas ng pag-ulan. Ayan, yan po. Pinapayahan po na ang lahat ay magdadala ng payong dahil kita nyo minsan mainit. Pagka lipas ng ilang oras, may ambon na darating. Kaya mas maganda na po yung laging handa, yung payong ninyo pag kayo lalabas. Siyempre, paalala din dun sa ating mga kababayan, lalo dun sa mga motorista, na ingat-ingat po sa inyong pagdadrive dahil mahirap pong maaksidente. Ganun din po sa mga naka 4 wheels. Ugaliin po ninyong i-check ang inyong mga gulong at brake. At siyempre, yung mismong katawan nyo, dapat nasa kondisyon kayo pag nagdadrive. Iwanan muna yung mga problema. Huwag yung malayo sa isip. Ang isip nyo sa pagmamaneho para hindi po tayo na-aksidente o kaya ay nakaka-aksidente. Kahapon po ay nakita natin si Bukal Bongbrocal doon sa isang lugar diyan sa may Lalod, bumibili tayo ng diyan ng nakakatuwa na nakatagpo natin. Alam niyo si Bukal Bongbrocal talagang napakagaling politiko nito. Simula pa po doon sa Calapan City, nakita na natin kung paano maglingkod diyan. At ang tiwala talaga ng tao sa kanya ay kahit naging vice mayor po yan, Calapan City. Nakita nyo talaga, ginampanan niya ng maayos
yung paglilingkod niya ay hindi na rin matatawaran pagdating sa usapin ng serbisyo publiko ay makikita nyo ang Bong Brocal ay talagang maaasahan pag talagang hindi makakaganda sa sa ating mga kababayan, yung mga ordinansa o kaya yung mga batas na sinusulong ay hindi po niya ito pinapaboran. Lalong-lalo na po yung sa mining, nakita niyo kung paano niya tinutulan yung yung extraction ng armor rock at madami pang iba na tinutulan ito pagdating po sa issue ng kalikasan. Kaya ito yung tiwala at kahit saan napakaraming kaibigan nitong ating bukal na si Bong Brocal. Kapakailan nakapanayam natin si Congressman Arnan Panaligan at ang dami niyang naipaliwanag tungkol po doon sa mga issue yung kanyang mga batas na ginawa yung sa rice tarification law, yung pagkakaamenda niyan, yung sa provincial hospital na nakabinbin po sa Senate baga matitipasado na sa Congress, yung conversion po ng ating regional provincial hospital. Madami pong batas na naisulong na at na-aproba na itong ating Congressman Arnan Panaligan, lalong-lalo na po sa issue po ng agrikultura. Kita niyo naman pagka doon sa mga deliberation, doon sa mga opisyal ng Department of Agriculture, makikita nyo kung paano niya gisahin at tanungin kung bakit patuloy pa yung importation natin ng bigas. Bagamat ito ibinaba na, pati ito yung taripa, ibinaba na dinagdagan na rin yung pondo nila. Pero hanggang ngayon talagang tayo pa rin yung pinakamalakas mag-import at hindi pa rin bumababa yung presyo ng bigas. Bagamat sinasabi ng mga ating mga mababatas ay nasa kanila na lahat yung kumbaga binigay na yung pera, budget, yung batas gagamitin na lang yan. Problema mukhang hindi yata nagagamit at yung budget ay hindi natin malaman kung bakit hanggang ngayon nga ay importation pa rin yung ating ginagawa. Malawak pa ang kumikita lang po dyan sa importation mga negosyante. Nakakapagtaka nga po. Kasi itong ating NFA ay inatasan na parang ilabas na yung stock na bigas diyan na napakarami. Na mukhang hindi naman magagamit. Masisira lang ito. So, dapat nang ilabas para makatulong naman doon sa ating mga kababayan murang may bebenta ito. Kaya lang, siguro dapat bantayan natin. Baka mangyari dyan, ilalabas yan, mga negosyante rin na makakuha niyan. Nangyari na po yan. Nung nakaraan, sa halip na yung ating mga babayan na murang mabibili ang bigas diyan, galing ng pay, ay ang nakakuha pa po, ay yung malalaking negosyante na pinagkakitaan pa pagdating sa merkado. Sila po yung bumili sa NFA, pero wala nang ang balita dito kung naparasahan ba itong mga ito, kung bakit ginawa nung NFA yung ganong diskarte na doon ibinigay sa mga negosyante sa halip na direktang ipamahagi doon sa ating mga kababayan yung murang bigas ay pinadaan pa uli sa mga negosyante. Ang seste kumita pa sila doon sa merkado. Kaya ngayon ay siguro dapat talagang mabantayan ang gusto. Pero yung sinasabi natin lagi dito hindi naman yan yung talagang permanenteng solusyon yung pababain mo yung bigas sa pamamagitan ng katulad yan sa NFA. Kasi konpo lang yan subsidized ng gobyerno. Yung presyo niya kaya yan mababa. Ang pinakamaganda po talaga diyan, tutukan natin yung ating agrikultura. Palakasin po natin yung ani ng ating mga magsasaka sa pamamagitan ng pagsuporta dito, yung tunay na suporta na hindi mo lang basta ibibigay yung pangangailangan nila, kundi ituturo mo kung paano gagamitin yung teknolohiya ng pagsasaka. Tayo po tayo po ay huling-huli na, dapat ma-modernize na po ito. Itong ating pagsasaka, maibigay na yung mga tamang gamit diyan
At may training yung International Rice Institute nasa atin po yan Diyan po nag-training yung ibang bansa na napapakinabangan nila yung training nila kasi sinuportahan po sila ng gobyerno nila nung bumalik po sila sa kanilang bansa. Kaya ngayon tayo nag-i-import sa Thailand, sa Vietnam, kabaligtaran na dito sila nag-aral pero tayo yung nag-i-import ngayon. Doon tayo tinali sa importation ng ating gobyerno. Siguro doon kumikita yung mga tiwaling negosyante, kasapakat, yung mga tiwali rin politiko diyan sa importation. Kaya hindi masyado nilang inasikaso itong ating agrikultura. Hinayaan na lang tayo mag-import ng import. So panahon na siguro para tutukan 'yan, para tutukan at suportahan yung ating agrikultura para po kumbaga yung sinasabi nga yung maging self-sufficient tayo na wag na nating iasa yung mga pangangailangan natin sa ibang bansa. Ngayon pa lang simulan na natin pamula doon sa teknolohiya, yung sa mga industrialization ay dapat hindi po tayo nakabase diyan sa mga importation na lahat na lang yata ng ating pangangailangan ay nakadepende po sa pag-i-import. Delikado po 'yan. Control po tayo ng ibang bansa pagka ganyan, kumbaga yung presyo niyan control tayo at pagka nagkaroon po ng kagutuman sa buong mundo, tayo umaasa dyan sa importation, hindi tayo handa po diyan. Kaya ngayon pa lamang po ay simula na yung pag-develop ng mga bagong teknolohiya. Kayang-kaya naman po 'yan ng ating mga kababayan. Marami pong matatalino, kulang lang po 'yan sa suporta ng ating gobyerno. Anyway, pakinggan po natin yung isang bill na sinusulong uli ngayon ni Congressman Arnan Panaligan. Tungkol po doon ito sa term limit ng ating mga barangay official. Maganda po ito at pakinggan po natin. Makakuha po tayo ng idea kung pabor ba kayo dito o hindi. At unawain natin mabuti kung ano yung nilalaman nito. Nung bill, House Bill 11211 po ito. The Vice Chairperson of the Committee on Local Government, the Honorable Arnan C. Panaligan, be recognized to begin sponsorship of the said measure. The Honorable Arnan C. Panaligan from the 1st District of Oriental Mindoro is recognized for his sponsorship. Thank you, Madam Speaker. Madam Speaker, fellow members of the House of Representatives, ladies and gentlemen, as Vice Chair of the House Committee on Local Governments and Chair of the Committee's Technical Working Group, I have the honor of sponsoring on the plenary House Bill number 11287, which is a substitute bill of 18 House bills, the purpose of which is to fix the term of office of barangay and sangguniang kabataan officials and changing their term of office, amending for the purpose sections 42 and 43 of Republic Act number 7160, otherwise known as the Local Government Code of 1991 as amended. The said bills were thoroughly discussed at the committee level and at the technical working group. We invited resource persons from various relevant agencies to hear their views regarding the proposed legislation, such as the Liga ng mga Barangay, the National Youth Commission, the Sangguniang Kabataan National Federation, the various local government leagues, the Department of the Interior and Local Governments, and the Commission on Elections. After the committee and DWG meetings, we came up with a substitute bill, the one before us today at the plenary, and the corresponding committee report. The salient features of the substitute bill are as follows. Number 1, the term of office of barangay and sangguniang kabataan officials shall be 6 years. Number 2, the election of the barangay and sangguniang kabataan officials shall be held on the second Monday of May, beginning in the year
2029. Number 3, the term of office of barangay officials shall be a maximum of 2 consecutive terms. And number 4, the term of office of Sangguniang Kabataan officials shall not be more than 1 term. I want to stress, Madam Speaker, that by fixing the term of office of the barangay and Sangguniang Kabataan officials to 6 years, their election will never coincide with national and local elections. In so doing, we will be able to prevent and avoid the holding of 2 elections in a single year, thus minimizing huge budgetary expenses and also reducing too much politicking that happens in case of frequent elections or political exercises at short intervals. The substitute bill also moved the conduct of the barangay and Sangguniang Kabataan elections to May from October upon the recommendation of the Commission on Elections. There is practical wisdom in doing so. October is a typhoon season. Just last October, we experienced 4 typhoons in a single month. School buildings are usually converted into evacuation centers during typhoons. Thus, the conduct of elections on that period might interfere with disaster response measures of the local government units. Furthermore, the summer months coincide with the school break when the classrooms would be available for the polling exercise, and our school teachers are free to act as election officers. A longer term for barangay and Sangguniang Kabataan officials would also have salutary benefits. The barangays serve as the basic political unit in our scheme of government. The barangays are the primary planning and implementing unit of the government. They are at the front line in service delivery, peace and order maintenance, disaster mitigation and response, environmental management, and other vital governmental functions. If the barangay officials will be given a longer term of office, we can develop a core of well-trained, well-experienced, and skilled leaders at the grassroots level, free from the pressures and vagaries of constant politicking. The barangay officials can focus on their responsibilities as community leaders and promote the welfare of their constituents without being distracted by electoral considerations. By fixing the term of barangay officials and Sangguniang Kabataan officials to 6 years, we will also obviate the need to enact legislation postponing or resetting their elections, which was declared unconstitutional by the Supreme Court in the case of Makalintal versus Commission on Elections, decided last June 27, 2023. I want to stress, Madam Speaker, that in enacting this proposed legislation, Congress is not postponing or resetting the barangay and Sangguniang Kabataan elections. Neither are we extending the terms of these officials, for that would be constitutionally untenable as pronounced by the Supreme Court in the Makalintal case. Instead, in this proposed legislation, Congress is fixing with definitiveness the terms of barangay and Sangguniang Kabataan officials, which, in the determination of constitutional boundaries, is a power clearly and exclusively allocated by the fundamental law to Congress. As stated in Article 10, Section 8 of the 1987 Constitution, the term of office of elective barangay officials shall be determined by law. The bill fixing the term of office of barangay and Sangguniang Kabataan officials is therefore within the constitutional prerogative of Congress. For this reason, I believe that this proposed legislation can withstand any constitutional challenge. In view of the foregoing, Madam Speaker,
the approval of House Bill number 11287 by this chamber is earnestly requested. Thank you, Madam Speaker. Thank you. Majority Leader. Isang bill na na dinidiscuss ngayon sa Kongreso tungkol po doon sa term limit nung ating mga barangay official. Pero bago po ang lahat natin na komentuhan yan, pabatiin po muna natin ang ating kapartner nasa kabilang linya po. Mukhang nasa Romblon pa ito. Partner, bati mo na. Magandang tanghali, kasamang Sandy at sa lahat ng mga nakikinig sa ating programa, Balita at Talakayan. Medyo mainit ang issue nga kasamang Sandy at kalinsabay niyan yung init ng panahon dito sa lalawigan ng Romblon. Ayun. Plinay ko partner yung House Bill 1127, yung naglalayong magtakda ng term limit para sa mga barangay official. At ayon nga doon sa bill nito, doon sa aking pagkakaalam doon sa pagkakadiscuss, nais nilang limitahan ang pag-upo ng mga barangay official sa 3 magkakasunod na termino na may kinakailangang 1-term break bago muli magsilbi sa parehong posisyon, no? Ang layunin daw nito ay upang bigyan ng pagkakataon ng ibang tao na makapaglingkod at maiwasan ang posibilidad at pagkakonsentrado ng kapangyarihan at posibleng pagkakaroon ng mga hindi magandang practice tulad nga ng pamumulitika at pagka-bloated ng mga liderato sa barangay level, partner. So, maraming may pabor dito, marami din namang sigurong kumukontra. Alam mo, magandang yan pag-usapan sapagkat kung titingnan natin yung term limit, mas effective kasi sana yung mayroon silang term na 3 beses na pagkasunod-sunod. Kaya lang ayon nga dyan sa pinag-uusapan na yan para maiwasan yung pamumulitika sapagkat kung mapapansin mo, yung mga barangay officials natin ngayon, mukhang nagagamit sila ngayon ng mga local officials o ng mga politiko natin sa kanilang pamumulitika din sapagkat dalawa lang naman yung kasamang Sandy. Yung mga barangay officials natin na nagpapagamit sa mga politiko at saka yung mga barangay officials natin na may sariling paninindigan. Di ba? Kaya kung titingnan natin yung term limit na dapat, kasi kung titingnan natin yung sa mga SK, di ba? Sa SK, yan kasi ang nagiging ground ng ng corruption, kumbaga training ground yan sa corruption ng mga politiko natin kasi pansinin mo, sino ba yung mga umuupo na mga leader ng SK sa mga barangay, sa mga munisipyo? Sino ba yung mga yan? Sila din yung mga malapit dun sa mga punong bayan na nakaupo, malapit dun sa mga gobernador, malapit sa kanino man dyan na mga matataas na mga politiko. Kung hindi nila kamag-anak, anak. Di ba? Oo nga. Partner, tsaka dyan sa barangay level, kasi talagang sa totoo lang, ay talagang hindi naman natin nilalahat pero mostly madami talagang corruption na nangyayari diyan sa barangay barangay level pa lang talagang nagsisimula na yung corruption. Kita mo naman pagka doon sa mga proyekto nila makikita mo puro infra din pero pagdating doon sa mga trabaho, yung mga basic needs ng ating mga kababayan sa bawat barangay, parang hindi napapagtuunan ng pansin. Ang tutok lagi nila doon sa mga infrastruktura din. Wala akong makita na mga kumbaga yung pagkukunan ng pagkain, livelihood program, trabaho, na mga proyekto itong bawat barangay. Dapat dito mayroon silang mga proyekto pagdating man lamang diyan sa kumbaga kung ikaw ay nasa isang lugar na malaki yung lupain mo, na nakatiwang mga diyan, hindi, agrikultura ang ibigay mo diyan sa mga kabarangay mo. Kung ikaw yung tabing dagat, maraming mangingisda diyan, bigyan mo ng livelihood program yung mga mangingisda diyan sa mga tabing dagat. Wala akong makitang ganun partner ngayon Parang nakikita ko puro mga infra project pa rin ang pinagkakaabalahan nila. Ang alam mo, ang isa sa may pagkakamali din yan kasi minsan yung mga kababayan nating mga nasa barangay level Kasi mostly yung mga nananalo ng mga kapitan, konsehal, kung sino yung may pinakamalaking pamilya sa isang barangay. Siya yung malimit. Kumbaga, yung mga anak. Minsan yung magkakamag-anak, sila pa yung naglalaban-laban. Kung titingnan natin, marami naman kasi na mga personalidad sa isang barangay na talagang may kapasidad na mamuno sa barangay, may mga angking talino, diskarte, at may political will. Ang problema, hindi sila nananalo dahil hindi solido ang kanilang pamilya. Kumbaga, wala siyang maraming angkan,
wala sa masyadong kamag-anak na pwedeng mag-endorso sa kanya at sumuporta doon sa kanilang sa pagdating ng botohan. Kung sino pa yung may malaking pamilya minsan na hindi naman talaga, kumbaga hindi naman natin minamalit, kumbaga hindi naman talaga capable sa public service, sila yung mga nananalo dahil doon sa laki ng kanilang pamilya ay doon sila nananalo. O kaya makikita mo yung epekto doon sa barangay, walang malinaw na programa para maiahon ngayon yung kapasidad ng pagunlad ng kanyang barangay. Oo. Okay. Partner, batiin ko lang si dating congressman at Mayor Doyle Leachon. Alam mo itong tumatakbo itong mayor ngayon at alam mo isa ito sa sa nakita kong isa sa pinakamagaling at talagang madaming naging proyekto pagdating dito sa siyudad ng Calapan. Hindi lang, pati nung naging congressman siya sa unang distrito, kitang-kita mo yung kanyang galaw at mga proyekto ay halos nakikita at napapakinabangan. Yung iba nga hanggang ngayon ginagawa pa at may mga inauguration pang ginagawa. Dahil ngayon pala natatapos yung kanyang mga proyekto. At doon sa mga sa Calapan City naman, partner, kitang-kita yung kanyang mga naging project dito. Kumbaga hindi matatawaran at napapakinabangan, nakikita may resibo. Kumbaga naandyan lahat yung proyekto nakatatak. Hindi katulad nung iba may mga award nga, pero pagdating naman doon sa mga proyekto, wala akong masasabing tatatak na proyekto para do sa ating mga kababayan. Hindi katulad ni Mayor Leachon, talagang kita mo nandiyan ngayon napapakinabangan yung City College of Calapan na ang dami na ring ang dami ng mga scholar na nakatapos diyan hanggang nakakatulong na doon sa kanilang mga pamilya. Yung Orange Healthcare Program. Nakikita natin kahit nang iba-ibang kulay niyan, pero yung konsepto niyan ay galing kay Congressman kay Mayor Doyle Leachon na tinuloy din naman ng mga sumunod na naging mayor. Pero ngayon talaga napapakinabangan at naandyan yung health card. Yung Calapan City Public Market, yung bagong Calapan City Public Market na nakatayo ngayon. Napakaganda niya nung bagong gawa. At walang problema. Ngayon yata, ewan ko lang kung natapos na yung problema ng ating mga manininda diyan. Hindi ko kung nasolusyonan ba yung problema nila diyan ay hindi ko na lang alam hindi na lang sila kumibo. Nag-aantay na lang siguro ng panibagong pagbabago. Napakaganda niyang palengke na yan nung pinatayo ni Mayor Doyle Leachon. Yung kung matatandaan mo, partner, yung City of Discipline, pinatupad niya yan. Kaya talaga makikita mo yung bawal magsigarilyo, bawal magkalat, do sa kung saan talagang mayroong community work na pinagagawa do sa mga nagba-violate. At mismo yung mga bakasyonista, yung mga pumupunta rito, nagpapatunay na nagtatanong, ang ganda ng syudad nyo. Talagang napakalinis at sino yung mayor, tinatanong yung mayor kung sino yung nanunukulan ng mga panahon na yon, partner. Congratulations nga pala kay Governor Ed Gadiano ng Occidental Mindoro sapagkat in 3 years sunod-sunod ay nakuha ng kanyang lalawigan ang Seal of Good Governance. Ibig sabihin ay magandang performance, Magandang performance talagang dahil 3 consecutive years ang nakakuha ng Seal of Good Governance. Yun nga pala, dagdag ko pa doon sa mga accomplishment ni Mayor Doyle Leachon, siya ay nanunungkulan pa. Yung Calap Festival na sinasagawa natin taon-taon, ay konsepto din niya yan. Talagang ginaganap yung Calap Festival na yan. Dahil nga doon sa kanyang yung Calapan noon, partner, matatandaan mo, naging top 10 most competitive cities sa buong Pilipinas noong 2010. Ito'y on the record ito, Hindi ito sasabihin na gawa-gawa lamang. Noong 2010 ay naging top 10 most competitive cities ang Calapan sa buong Pilipinas. At nag-number 1 din sa most business friendly city sa buong Pilipinas. 6 billion pesos worth of business
investment came to Calapan City in 2011. Ito'y sa panahon ng panunungkulan niya. Nung siya ay city mayor pa. At dahil nga doon, partner, doon sa mga accomplishment na doon sa kanyang leadership, ay matatandaan mo, partner, ay ito'y ginawaran na 10 outstanding young men of the Philippines in the field of public service. Yan yung mga yan yung mga accomplishment ni Congressman Doyle Lechon. At kung may pagmamalaki mo rin yung mga MBS project, including barangay hall, covered court, evacuation center, daycare center, senior citizen building, school building, co-op building, health center, legislative building, ABC hall, road concreting project, seawall bridges and flood control project. At yan na, partner, kaya ko sinasabi yan dahil ito yung patunay talagang naandyan yung mga proyekto. Hindi mo sasabihin ito isang panlilin lang lamang para purihin mo si Mayor Doyle Lechon, kundi talagang naandyan yung mga proyekto na iniwanan niya na napapakinabangan. Speaking nung issue sa barangay na na yan, tungkol sa barangay. Ang isa sa negatibo diyan kasamang Sandy, magagastusan lagi ang ating gobyerno sapagkat every 3 years merong parang sinasabi ni Congressman Arnan Panaligan. Isa nga doon sa iniiwasan yung paggastos ng gobyerno. 6 years term ang sinasabi, parang sa isang term 6 na taong manunungkulan ng isang barangay level, ang isang barangay captain. Para maiwasan na nga yung paggastos diya. Kasi ngayon, kung makikita mo, lagi na lang na-extend yung term barangay election. Term ng mga barangay captain dahil siguro kung sino nakaupo, ine-extend nila. Ito, maganda na ito, yung talagang nasa batas na, yung nakapix na ng 6 na taon. At makikita natin kung ito'y makakapasa sa plenary sa Kongreso. Kaya nga yun yung sinasabi ko na mas malaki kasi ang magiging gastos ng gobyerno kung every 3 years ay meron ding eleksyon ang barangay council. Sapagkat alam mo naman sa tingnan mo kung magkano binabudget ng ating Commission on Election, every election ng national and local election, di ba? Napakalaki niyan. Napakalaki. Lalo na partner yan, di ba? Ngayon umulit-ulit yata sila ng pagpiprinting. May mga nasayang na. Sabi ni Comelec Chairman Garcia, siguro dapat maamyendahan na rin yung batas niya sa election dahil luma na daw yung batas natin diyan. Kaya tinan mo, nag-withdraw pa yung kaibigan mo sa pagka-senador. Oo. Para feeling siguro mananalo din siya, no? Parang proud na proud pa siya at nag-withdraw siya. Kumbaga, tikita mo, parang feeling mananalo eh. Ganun talaga, assuming. Parte paano ako lang alam mo si Kapupong Ortega diyan sa Victoria ay talagang napakasipag talagang tuloy yung pag-iikot at magaganda yung mga programa niya yung sinasabing kumbaga yung tulong sa mga tao ay naandun yung mga project niya siya ay konsehal pa ay talagang napapakinabangan at syempre pagka naupo na yan lalong madadagdagan ang mga gusto niyang ipatupad kasi magagawa na niya ng gusto sa mga kababayan natin Okay, play natin yung Okay, Kapo po. Tayo na po, pusat sa magkahap para sa bayan, para sa masasang maglingkod ng tapat, ay tayong nagsumama sa panawagan. Tayo na po, magtatutili para sa kinabukasan at ating lahi, ang bayan natin, ating kabayan. Tayo natin tayo ang bagong kinabukasan.
Ayun, partner ano ko lang basahin ko lang basahin ko lang sino ba daw itong si Kuya Popong Ortega. Siya po ay isang dedikadong lingkod bayan na ang puso ay laging para sa kanyang mga kababayan sa Victoria. Sa kanyang panunungkulan bilang konsehal, inilunsad niya ang mga proyektong nagbibigay suporta at nagtataguyod ng kaunlaran para sa bawat Victoriano. Kabilang sa kanyang mga proyekto ang Doli Tupad program na nagbigay ng pansamantalang hanap buhay sa 500 benepisyaryo, educational assistance na tumulong sa mahigit 3,000 estudyante at water supply sa Tadyawan sentro na nagbigay ng malinis na tubig sa komunidad. Bukod pa rito, naglagay siya ng solar lighting sa mga komunidad ng Mangyan para sa kaligtasan at kaunlaran. Bilang dating pinakabatang presidente ng Victoria Palay Traders Association, ipinakita niya ang kanyang kahusayan at sa leadership at sinuportahan ng infrastructure development sa iba't ibang barangay. Si Kuya Popong ay tunay ang kuya ng bayan na nagtataguyod ng gobyernong lapat tao para sa kabubuti ng kanyang minamahal na bayan. Kaya tayo na po sa bagong Victoria, partner. Alam mo si Konsehal Popong, ang dugo niya ay nananalantay bilang isang politiko sapagkat ang history ng mga yan simula sa kanyang ama na nagserbisyo ng tapat at nagbangon ng kalagayan ng Victoria sa maunlad na pagbabago. Ganon din na itinuloy ng kanyang kapatid na si dating Mayor Dayo Ortega, 'di ba? Makikita mo naman isa yan ng mga yan sa mga tumutuligsa at tumututol sa malawakang pagbalak noon ng pagmimina diyan sa bayan ng Victoria. At sila ay naninindigan na hindi dapat minahin ang kanilang likas na yaman ng kanilang bayan. At yan ay sila naninindigan yan. Nagmamarcha yung mga yan, yung sa pangunan ni dating Mayor Dayo Ortega sa harapan mismo ng DNR doon sa Quezon City kasamang Sandig. Para tutulan ang malawakang pagmimina diyan sa ating lalawigan. Talagang siguro dapat pagbigyan si Popong Ortega para talagang magkaroon ng tunay na pagbabago diyan sa bayan ng Victoria. Makikita naman natin yung track record niya ang tingnan ninyo at tingnan niyo din pagtimbangin niyo yung track record din ng ibang mga katunggali. Tingnan niyo kung ito bang mga ito ay naging maayos sa serbisyo o nagpayaman lamang doon sa kanilang panunungkulan. Kaya track record na titingnan nyo diyan. At nakakasigurado kayo siguro talagang si Popong pagdating sa track record ay open po yung mga naging proyekto niya, partner. Partner, may bagong bill na isinusulong. Ewan ko kung pabor ka din yung firing squad doon sa mga government official na mapapatunayang korap o kaya nagnakaw sa kaban ng bayan. Ikaw ba anong pananaw mo din Alam mo maganda ang layunin ng bill na yan, ng batas na yan. Ang problema, ang tanong, papasa kaya sa plenaryo sapagkat kung titingnan natin kung may papasaman at may tuturing na batas ang proposed bill na yan kasamang Sandy, baka linggo-linggo mayroong pinapiring squad. At saka alam mo, partner, sa tingin ko ito yung House Bill 11211 na ito malabong maipasa ito. Kahit ako magpapail ako, kahit ako isang politiko, kahit isang korap na politiko mag-file nito, alam naman niya na hindi ito tatanggapin ng hindi ito papasa diyan sa Kongreso dahil lahat apektado apektado lahat sila dahil unang-una sino pang sasabihin nila hindi na lang ako hindi na lang ako magpupolitiko pagka ganyang firing squad wala nang makukuha diyan wala nang delay siya diyan at ilan lamang hindi naman lahat talagang may ilan diyan na talagang ang gusto lang talaga ay magserbisyo sa ating mga kababayan. Alam mo, nakakapangilabot dahil nung isang araw, meron akong isang kaibigan na nakausap na meron daw ilang mga congressman diyan na talaga namang ang tinatanggap na SOP ay napakataas. Umaabot ng 42%. Nako. So kung titingnan mo kasamang Sandy, yung 42% na SOP na inaano nila sa proyekto. Ano pang matitira sa project? Partner, lugaw na yung semento. Oo.
Ang sabi nga nung isang kaibigan ko kasama, akala ko nga, sir, sabi niya, haka-haka lang at chismis lang. Pero mismo ikang kontraktor ang nagsabi sa akin na totoo pala. Di ba, binulgar niya yan, ni Mayor Magalong, Magalong, ng Baguio City, na talagang hindi na 20% ang labanan ngayon sa porsyentuhan, kundi nasa 40% yata ang sinasabi niya. Isipin mo, kaya siguro yung mga proyekto pagdating sa ganyan, hindi tumatagal. Kasi tinitipid na rin Ano pa naman nakikita ng kontraktor pag gano'n? So, talagang kung sasabihin naman, may imbestigahan mo yung mga ganyan, wala ka namang nakita na parusahan diba? At saka, alam mo, hindi lang naman siguro, kasi doon sa mga usapin na yan, ang pinag-araratangan lagi, mga congressmen natin. Pero, dyan na lang siguro sa mga LGUs natin, mga mayors, gobernador, kitang-kita mo naman sa kasama sa kitang-kita mo naman doon sa kanilang lifestyle. Na wala naman talagang mga negosyo. Pero ang yung tawag dito, yung sistema ng pamumuhay, ay akala mo mga bilyonaryo. Pinapayungan, Dating hindi pinapayungan, ngayon pinapayungan. Mga ganyan Tapos yung mga luxury, yung mga sasakyan na hindi naman karapat-dapat na ikaw ay isang public servant, kayo pa nasa public service ka, tapos luxury yung sasakyan mo. Di ba, yun? Ang tawag doon, may tawag dyan si Caribor na isang term na hindi ka akit-akit at katanggap-tanggap sa mga politiko. Sapagkat hindi talaga magandang tingnan, partner, na makikita mo luxury mo na pag minsan parang mga artista lang meron yan pero pag ikay politiko, lingkod bayan ka, dapat hindi ganoon yung kuan ang pamumuhay mo. Kita na ngayon kaya nakikita tingnan mo yung mga politiko na yung iba pinapayungan pa nga minsan sabi ko, bakit ganito itong mga ito pinapayungan pa, ayaw ba nilang mangingitim, ayaw ba nilang maiinitan o sadyang ganun na lang yung diskarte na dati naman hindi ginagawa ng mga yan sila mga simpleng tao pa nung mga simpleng tao pa hindi mo naman makita na pinapayungan yung mga yan pero nung naging politiko naging may pera na. Sabi nga nung dati sasakyan yan, hindi naman ganyan bubulok-bulok pero ngayon tingnan mo. Katulad nung kakilala mo. Oo. Kaya siguro maging mapanuri tayo ngayong eleksyon. Tingnan natin talaga kung lalo na, partner, yung mga madaming politiko na nangako sasabihin natin may mga politiko talagang makikita mo maraming pinagawa, infrastruktura, pero yung bang infrastrukturang pinagawa nila ay kapakipakinabang do sa mga kababayan natin or yun ay pinagkakitaan lamang yung mga proyekto na yan. Ang dami nakatiwangwang na infrastruktura ngayon. Buti siguro kung mas maganda pa kung ginawa mo karsada, mapapakinabangan yan. Pero tingnan natin kasi sa aking pananaw, dapat kung may infrastruktura kang pinagagawa, dapat hindi rin nahuhuli ang kalagayan ng ating mga babayan, yung kabuhayan, yung mga pangangailangan nila. Pero mukhang dito sa atin, iwan na iwan Pagdating doon sa mga bili, kita mo napakamahal. Parang nasa Maynila tayo, pares lang tayo nung nasa Maynila kung magkano ang presyo ng bigas doon, yun din ang presyo ng bigas dito. Kung magkano ang presyo ng gulay doon, yun din ang presyo ng gulay dito. Kung magkano ang presyo ng karne doon, ay mas mahal pa yata sa atin. Yung karne baboy, kung magkano ang presyo ng gulay, yung kamatis, 80 ron, 80 rin dito. Pero yung sweldo, mas maliit dito. Yun nga yung sinasabi natin kasama Sandy. Yung mga infra projects nila, dapat kung magtayo ka man ng isang building na ganito, dapat may kasabay yan may kaakibat yan na hanap buhay. Yung purpose na mas kapakipakinabang. Kasi, halimbawa, papatayo ka ng isang napakalaking building. After all na napatayo yung building, wala ka namang ilalagay ng mga gamit na mapapakinabangan natin mga kababayan. So bakit hindi ka na lang magpagawa ng isang maliit na building na pagkatapos ng building na yan, kumpleto yan sa mga gamit na talagang automatic mapapakinabangan ng mga kababayan natin. Halimbawa, yung papatayo ka ng isang mga yung mga, kasi alam mo naman ngayon, high-tech na tayo. Nandiyan na yung social media, nandiyan na yung mga internet, yung modernization ng tawag dito ng ating mga gadget, 'di ba? Oo. Dapat
pag nagpatayo ka ng building, nandyan lahat ng mga equipment na after all, napapakinabangan. At kung sino man ang mga kababayan nating pwedeng makinabang yan, ay anytime pumunta dyan, magagamit yung gamit, hindi yung matatanaw lamang yung building na wala namang wala namang silbis. Naluluma lang, naluluma siya nung wala man lang. Mo, nilulumot na, nakakaawa lang. Pakinabang, Kung gagawa ka ng mga ganong infrastruktura talaga, yung talagang papakinabangan ng ating mga kababayan, At sayang yung pera na doon lang matitingga. Kumbaga, ang tawag nito, white elephant na pinatayo mo, masabi lang may naipatayo ka pero wala namang may purpose kunyari. Pero pag nayari na, nawawala na. Kumbaga napapabayaan na kung anong bagang plano niyo diyan sa mga building na mga proyekto. Siyang nakakapanghinayang partner diyan yung ating sana ay lagi nating binabanggit ito na talagang kaya natin binabanggit lagi ito yung conversion sana ng provincial hospital into regional. Sana pagbigyan na at yung makatulong na sa ating mga kababayan, wag nang patagalin. Kasi ang nangyayari kasi parang pinatatagal pa ito na yung pagkakataon natin na kumbaga ini-offer na ng national ni Secretary Herbosa. Sinasabi niya na mas gusto ko na, prepared ko na itong kasalukuyang provincial hospital ang gawin kaysa doon sa isa pa. Kasi ito, dadagdagan mo na lamang ng mga doktor, dadagdagan mo na lang ng mga gamit. Laking tulong kaya niyan sa ating mga kababayan na laging ang problema ay yung pambayad sa ospital. Buti na lang meron tayong Congressman Arnan Panaligan na pagka may kailangan yung ating ibang kababayan nakakapunta diyan hindi lang yung unang distrito, yung second district nakakapunta rin diyan may mga kilala ko nakakahingi rin ng tulong diyan talagang napakaluwag nung opisina ni Congressman Arnan Panaligan pagdating sa sa health kasi alam niya mas prioridad niya yung health kahit nung mayor pa siya hanggang ngayon nung governor pa siya kaya na-create yung provincial hospital siya nagpatayo niyan siya ang yung community hospital sa sa south na nakikita natin siya rin ang nagpatayo niya nung siya naging governor ganun sana yung mga lingkod bayan alam yung prioridad alam yung pangangailangan ng ating mga kababayan. Hindi mo pwedeng dadaanin lang yun sa mga medical mission kasi yung medical mission panandalian lang yan kailangan yung pang matagalang solusyon. Banid solusyon na naman yung yung medical mission although nakakatulong yan. Pero hindi kasi sustainable. Para kasing nangyayari diyan parang may medical mission mo, meron kang mga may mga nag-offer dito na mga organization dadalhin mo kung saan. Tapos bibida pa yung bibida pa yung politiko. Sana ang asikasuhin yung yung ating talagang hospital, yung ating mga community hospital, kung pwede patupad na yung itong regional hospital natin. Alam mo sa tingin ko diyan mukhang lang na napupolitika lang yung kasamang Sandy at siguro hindi natin alam kung anong kanilang motibo pero sana ay matauhan naman at pumabor yung tawag dito yung majority na mas kapakipakinabang doon sa ating mga kababayan, particular diyan sa health services na may dudulot at may bibigay ng pagiging regional hospital. Pero wala tayong oras kasama sa din. Okay. At sige, medyo paalam ka partner at magbabalik tayo sa Lunes. Ayan. Maraming salamat kasama sa din sa oras at sa mga kababayan nating nakikinig at sumusubaybay sa ating palatuntunan. Pasensya na sapagkat alam mo, nasa kabilang probinsya ako. Babawi na lang ako sa sunod kasama sa din. Maraming salamat. Siguro sa Monday, pagka may time tayo makapanayam natin ulit si Congressman Arnan Panaligan, masyadong busy kanina. At nasa plenaryo at babati ko nga pala si Congressman Arnan Panaligan kaya bagamat huli na binabati natin ng belated ng happy birthday kay Congressman Arnan Panaligan at alam ko magtatapos na yata magbabakasyon na ang Congress next week kung hindi ako nagkakamali. Okay. Ayan, maraming salamat kasama Sandy. At magandang araw sa inyo lahat yan. Okay, at muli po natapos na naman yung programa natin. Abangan nyo po ulit sa Lunes ang programang Balita at Talakayan. Maraming salamat po.